Kayo pong lahat ay magsitayo. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya'y purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Now rushing with that art so strong, He clouds the sail in hand alone. Oh, praise Him, hallelujah. Oh, rising morning, praise, rejoice. Ye lights of evening find a voice. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thou flowing water pure and clear, make music for thy Lord to hear. Alleluia, Alleluia. Thou fire so masterful and bright, Thou givest man both warm and light. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, alleluia, alleluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing, alleluia. Pain and sorrow bear, praise God, on Him you cast your care. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, alleluia, alleluia. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, alleluia. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, Panginoon. Tunay ang aming papurit pasasalamat sa iyo sa muli naming pagkakataon na kami ay magsama-sama upang magpuri, magpasalamat sa iyo. Nawa nga, Panginoon, ang aming pagsambang ito ay maging kalugod-lugod sa iyo at maging pagpapala sa iyo at sa aming lahat. Marami pong salamat, Panginoon, at kabayan mo po ang lahat ng bahagi ng aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thy will be
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saglit po kayong magsiupo at wine-welcome natin ang ating mga sarili sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. At ang pagpatak ng ulan at kaninang umaga ay medyo may baha sa bayan, subalit hindi ito nakaantala upang ang ating mga kapatid ay patuloy na dumako sa bahay-sambahan upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sa ganun diwa mga kapatid, tayo patuloy na magsaya at magdiwang sa kabutihan ng ating Panginoon. Umawit tayo ng mga papuring awit. Pangunahan po tayo ng ating mga kabataang mga aawit, praise team. Amen. Uli po tayong tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Batiin po natin ang bawat isa. Habang kinakanta po natin yung He Who Began a Good Work.
in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy Lord. Holy, holy, holy. Let's declare God's holiness in our life. Let's sing holy, holy, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy Lord, Father. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Father, you alone are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let us open our hearts to our God and let us sing this song as our prayer to the Lord. Let us sing Heart of Worship. Sabi po, true worship comes from within. Kahit wala yung mga instruments, as long as we offer our hearts to our God, it is our worship for Him. And now, let us sing from our hearts and let us sing that God alone is our God and He alone is worthy of our praises. Let's sing this song. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world,
when it's all about you. It's all about you, Jesus. Can we just close our eyes and let us feel God's presence and let us tell Him, Father, we are sorry, Father. Make us clean, Father. Give us your word. Give us your love, Father. And let your Holy Spirit fill us today, Father God. Let us sing this song, Father. And let us sing to God how great He is in our lives. Let's sing. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. I'm sorry, Lord God, for all my sins. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you. Let's sing it for the last time. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Lord, this worship is all about you, Father, and we love you, Father, and may your name be glorified into this place. We love you, Lord. Amen. To God be all the glory and praise. Salamat sa ating praise team. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mayamang pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ating pong kilalanin at i-welcome sa ating kalagitnaan na may kagalakan. Ating pong i-welcome ang ating mga bisita from Australia. Tumindig po sina Booth, Jane Pin at yung kanilang anak. Sila po ay mga pamangkin ni Ate Seneng. At isa pa po from Virginia, USA, si Sister Lorna Medina. Yan. Praise God. Welcome po sa ating church, sa Taytay United Methodist Church. And we hope that you will experience blessings from our Lord Jesus Christ. Sa ating pong mga pahayag, mga kapatid, ang ating Dulo Church ay magdiriwang o nagdiriwang na because November na po ng kanyang 48 years Thanksgiving celebration po natin ito. Kaya po sa buong buwan ng Nobyembre ay aalalahanin natin yung kamay ng Diyos kung paano po siya kumilos sa ating church nang matayo po ang building na ito. At may panawagan po bukas, November 7, ang ating pong mga kababaihan at kalalakihan. Mayroon po tayong fellowship na gagawin po dito. At ibang klaseng fellowship po. Mayroon pong hawak na tambo, pamunas, basahan, walis, para po maglinis tayo sa paligid ng building na ito. Nang sa gayon ay mayroon tayong pakikisa sa kabutihan na ginawa ng Diyos dito po sa ating church. Bukas po yan, November 7, Lunes, alas 7 po ng umaga. Alas 7 ng umaga. Kung gusto nyo po, alas 6, mag-jogging na ho kayo dito. Magdala po kayo ng mga panlinis hanggang alas 9 po ito. At balita ko may inihandang pangmerienda o pang-breakfast. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, yung ating ipinag-pray na si Martina Agapito, ito po ay 2 years old. Purihin ang Panginoon, doon po sa kanyang sakit na bihira ang
Ang tawag po sa sakit na yon ay Kawasaki. Narinig niyo na ho ba yung sakit na yon? Kawasaki. Nanggaling pa yata ng Japan. Dahil po sa panalangin ng bawat isa at doon sa pinansyal na suporta, ito pong batang ito na 2 years old, apo ng ating kapatid na Julie Agapito, ay purihin ng Panginoon, nakaraos po, magaling na. Purihin ng Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po sila ay nagpasalamat sa ating Panginoon sa magitan ng mga bulaklak na nasa ating harapan. Sa ilang pa nating mga mahalagang pahayag, next Sunday, November 13, markahan po natin, wala pong absent. Alas 9 po ito ng umaga, dito po. Tayo magsasama-samang magpuri at magpasalamat dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng building na ito. At ang speaker po natin during that Sunday, join po ito ng ating worship service, alas 9 ng umaga, si Reverend Dr. Daniel N. Miranda, classmate po ito ni Dr. Ramel Uy. Amen to that. Siya po ay District Superintendent ng Northwest District sa Quezon City. At pagdating naman po ng alas 5, ay sa ating pong vesper si Reverend Jam M. Taliwaga. DS po siya ng South Tarlac District, Tarlac. Ang ating mga kabataan po may mahalagang announcement para sa kanilang John Wesley. Meron po bang kabataan dyan na nais manawagan? Si Melody? Pwede bang kapatid, napaka-importante nito sapagkat kailangan nating mapanood ang isang pelikula. Bihira lang po itong makita sa sinihan. Ayun po, good morning po sa ating lahat. Meron pong fundraising concert ang RDUMIF. Ito po yung film showing sa Wesley Film po, and it's about the life of John Wesley. And yung ticket po is 200 pesos. And this will be held on November 11, this coming Friday. Ang screening time po is 5 to 7, 7 to 9 po. And if you want to have tickets po, just approach me or Neil Buni for the tickets. Yun lang po. Thank you po. Sana po supportahan natin to. At isa pong napakaganda po nung film. It's makikita niyo po doon kung paano na bago si John Wesley po. Yun po. Thank you po. Mga kapatid, for 200 pesos, you can now support a young people para po sa nalalapit na Christmas Institute. At nalalaman natin, mga kapatid, alam natin na si Manny Pacquiao, alam natin ho yan, November 12. Bago kayo manood ng Manny Pacquiao, manood muna tayo ng John Wesley, mga kapatid. Siya po ang founder ng United Methodist Church. Mga kapatid, ang ating pagbati sa mga may kaarawan at nagdiriwang po ng anibersaryo ng kasal. Binabati natin ngayong araw na ito sa kanilang kaarawan, Leonardo Carion, John Klein Balansag, Leonore Bona. Bukas po, kaarawan ni Nenita Esguera, Lubilin Gosum, Antonio Nabal, Mariel Antoinette Pelizardo. Sa November 8, Eileen Maniaco, Arjon Paz, Abigail Denise Carvajal, Lulu Del Rosario, Lovely Cruz, Bon Kenneth Santos at Consuelo Agpawa. Sa November 9, Rory Orlanda, John Joseph Castorillo, Hannah Cruz, Ruth Torres, and Nelly Antaso. Sa November 10, Noel Basinga, Herminia Gonzaga, Joseph James Kainag, Merly Puruganan, Erdi Christian Mariano, Isabella Samson. November 11,
Nathaniel Ross Aguilar, Peter Ryan Calderon, Gemaraya Valencia, Rohani Crisostomo, Zaida Bacolon, Shane Grospe, at si Arnett Yap. Sa November 12, Reynaldo Ocampo Jr., Dayan Elisa Esguera, Gloria Manyakop, Jameson Janakino, Chodoro Palma Jr., Isra May Cosikol. Kung di po namin natawag ang inyong pangalan at nagdiriwang po kayo ng birthday, lumapit lamang po kayo at awitan namin kayo at ipag-pray. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo ng kasal, November 6, Salvador and Alma Bella Ragindin. November 8, Nelson and Ivan Alcantara. Erwin and Maria Cecilia Ortega. By November 10, Benjamin and Cecil Esguera Jr. At Aser and Divine Reyes. Mga kapatid, tumayo po tayo at awitan natin sila ng maligayang karawan at anibersaryo ng kasal. Halika po kayo mga kapatid. Manalangin po tayo. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Kayo po ang mayakda ng buhay at pagmamahalan. Narito po sa aming harapan, sa aming kalagitnaan, ang inyong mga anak. Taglay po nila ang pananampalatayang kanilang naranasan. Tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ang aming kahilingan at panalangin, O Diyos, patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila ang kalusugan, kalakasan. Ingatan niyo po sila sa bawat sandali ng kanilang buhay. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng matatahag na pananampalataya at yung kanilang kalakasan, karunungan at kakayahan ay ipaglingkod po, Panginoon, sa inyo. Ano man po ang kanilang mga hinihiling, Panginoon, talus mo po ang kanilang mga puso. Tulungan mo sila, Panginoon. At dumating pa ang maraming taon ng kanilang mga karawan at anibersaryo ng pagmamahalan na punong-puno, Panginoon, ng masasayang sandali at kadagumpayan. At ganoon din, Panginoon, marating nila, O Diyos, yung kanilang mga pangarap na pinakamimiti po nila. Masaganang pagkain sa kanilang mga tahanan ay ipagkaloob niyo po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Happy birthday po and happy wedding anniversary.
Diyos ang handog ng inyong mga anak, pakikibahagi sa paggawain. Basbasan niyo po ito, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng mga nagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pagbukas po kayo sa akin sa leksyonaryo na makikita sa aklat ni Josue, Kabanata 24, mga talata 1 hanggang 3. Tatalon po tayo sa 14 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi niyang Israel. Pinapunta niya roon ng matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel. At sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nung una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kapila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupang inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi niyo kaya maglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran niyo siya at maglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapuputan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangan lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang mga taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan. Kaya kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Ang pagbasa na ikalawang aralin sa epistula sa unang Korinto, kabanatang 11, mga talatang 23 hanggang 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Magsitindig po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Atin pong matatagpuan sa 25 kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo, talatang 1 hanggang 13. Kunin niyo po ang inyong mga Biblia at gagawin po natin itong sagutang pagbasa. Mateo 25, 1 hanggang 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kunting langis. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kahit lumakad ang mga 5 hangal na dalaga, habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon sila, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Tayo pong lahat. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, O living Word. Oh, send thy spirit, Lord, now unto me, that he may touch my eyes and make me see. Show me the truth concealed within